Ito kasi malapit 'to sa sikmura ng taong bayan, eh, kaya kailangan ni ano 'to, kailangan bigyan ng pansin, okey? Eto, Coca-Cola mag-e-expand sa Pilipinas. Ah, Mag-i-invest pa sila ng dagdag na $1 bilyong. Mga kotsero, di ito pala, $1 bilyong, guys, dolyares. Oo, dollars. Green money, guys, green money. Hindi siya ube, hindi rin siya blue, kulay green, guys, kulay green. So good job po Mr. President. Good job dahil napaasenso nyo ang ating bansa kaya komportable at confident ang ating ang mga investors na mag-expand ng kanilang mga negosyo sa Pilipinas. That's good. That's good. Oo, $1 billion. So actually, may nag-comment, bumalik na raw ang Coke. Hindi naman umalis ang Coke, nag-scale down lang sila ng operations. Yung operation nila somewhere there in Santa Rosa. Meron sila doon eh, may plant sila doon eh. Pero ngayon magdadagdag. Magdadagdag sila. Ayan, ang sabi, ah, Aboitiz pa rin eh. Aboitiz ang ano, ang nagdala. Ito yung ibig ko sabihin mga kotsero eh, na ito lang yung sinasabi ko na kailangan natin ng charter change. Mamaya pupunta na tayo sa charter change. Oo. But anyway, sabi, Coca-Cola's expansion in the Philippines is very encouraging, President Ferdinand R. Marcos Jr. said on Monday as he welcomed the multinational's plan to put up $1 billion in the next 5 years. Meron din sa Pangasinan na planta. Ayun. Buti naman. Oo. So in the next 5 years, mga kotsero, mag-i-invest sila ng a total of $1 billion. Laki nun guys ha. $1 billion. Oo. To increase its operation in the country and seize opportunities in the domestic market and the country's large and young consumer pool. O yun ang sinabi. Sabi ni Presidente, it's very encouraging that you have decided to expand your operations here. I am sure to the success simply because we have the markets here. Growing the people our population is relatively young and so they are still very much in your market and I can see how the expansion could work. Magandang ano yan. Magandang balita yan. Pero bago natin pag-usapan yan, mga kotsero, tayo muna yung magbibigay pugay sa mga kaibigan natin sa Sendworld! Sabay-sabay! Ayan, kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, pwede na kayo magpadala ng inyong mga remittances sa Pilipinas gamit po ang Sendwave. Wala pong remittance fees yan, mga kotsero. Ang gagawin nyo lang ay download ng Sendwave app, gawa kayo ng account, at pwede na po ay magpadala sa GCash, sa mga bangko at iba't ibang mga pawn shops din sa bansa. At kapag ginamit nyo rin po ang Sendwave sa inyong unang padala at ginamit nyo rin ang aking promo code, ayan yung aking promo code, ayan, Coach Jarrett, ay makakuha pa kayo ng karagdagang $20 free credit. Ay, ito pala. Yan, kaya gamitin na po si Sendwave for all of your remittance needs. Okay. So, ang nagpunta kanina ay si Sabine Aboitiz. Siyempre, si Aboitiz. Mga oligarchs. President and CEO and Sol Daurelia Comadran. Hindi. AEV President, hindi. Siya pala yung CEO nun. Si Sabine Aboitiz. And Coca-Cola Euro-Pacific Partners Chairperson and anak na. Ang labo ni PCO magsulat. Diyos ko kayo PCO talaga. Napakawalang kwenta niyo. Magpapakilala lang kayo kung sino ang pumunta kanina. Hindi nyo pa inayos. Nakakainis. Simpleng pangalan. Anyway. Oh wait. Si Sabine Aboitiz ng Aboitiz Equity Ventures. Tapos, kasi President and CEO and Sol Daurelia Comadran. Ano ba? Dapat nilagyan nyo dito ng comma or something. Hindi dapat nilagyan ng end. Anyway, Sol Daurelia Comadran, Coca-Cola Euro-Pacific Partners and Chairperson. Diyos ko. Ito yung buo. Sol Daurelia Comadran, Coca-Cola Euro-Pacific Partners Chairperson and
Chairperson, anak ka ng tipaklong talaga, PCO. Ayoko na basahin yung pangalan. Nakakainis kayo. So, ang chairperson ng Coca-Cola Euro-Pacific Partners is si Sol Dorella Comadran. Tapos si Carls Villubicario, wala siyang posisyon, pero nandoon siya, kung sino man siya. Nakakainis to. PCO talaga. Ayusin nyo, sulat nyo. Napakawalang kwenta ng mga tao dyan, mga overpaid social media, overpaid social media managers. Diyos ko. Overpaid ghostwriters ang mga wala. Anyway, ang hirap tuloy, Diyos ko. Nakakainis. Imbis na na-excite ka, nahirapan ka pa magbasa. But anyway. Ayusin nyo ta. Anyway, next. Ito nga. Ma-excite tayo ulit, guys. Ma-excite tayo ulit. Noting the company's confidence in the business climate in the country, Comadran said CCEP, or Coca-Cola Euro-Pacific Partners, is investing in the Philippines in the next 5 years, noting that the company has 9,000 direct employees and 100,000 indirect employees. Ayun ang magagawang trabaho. Ang dami nito Ang dami na ito 100,000 indirect employees. Tsaka 9,000 direct employees. Ito malapit sa sigmura natin itong lahat, mga kotsero. Trabaho, tsaka, di ba? Sweldo. O yan. Good job. Good job, Mr. President. Ito pala. Good job, Mr. President, for making the Philippines an investment-friendly country. Shout out kay Mr. President. And as part of Coca-Cola CSR, Comadran said, underscoring the company's initiatives towards collection and recycling of plastics. Paano kaya nila gagawin yun? Mag-recycle sila ng plastics. Paano kaya nila gagawin ng Coke? But anyway. In December last year, CCEP Aboitiz Beverages, syempre kasi sila yung nagpasok sa Pilipinas now owns 60% of the company with the remaining 40% under AEV's control. Okay. Aboitiz Equities. Okay. So, yun. So, good job, Mr. President. Good job, Mr. President. So, maganda balita yan. Mas maganda sana, mga kotsero, kung kung mag-charter change tayo. Bakit? Kasi, hindi na kailangan ni Coke si Aboitiz. Pag tayo nagtsatsa at tinanggal yung 60-40 equity restriction sa investment, sa foreign investment sa Pilipinas, hindi na kailangan ni Coke si Aboitiz. Goodbye, Aboitiz. Ganyan na makakayari dyan. Goodbye, Aboitiz. Diretso na makakapag-invest sa Pilipinas si Coca-Cola. Diba? Mababawasan ang kapangyarihan ng mga oligarchs. Diba? Yung kasi dapat yun. Di ba? Pinagyayabang ni Digong yan nung panahon niya. Di ba? Kalaban daw niya ang oligarchs. Di ba? Sabi niya. Pero hindi naman niya isinulong yung charter change during his time. So, yun. Maglalabasan na naman yung mga comment na wala kaming nararamdaman. Okay. Empleyado ka ba ng Coke? Baka kaya wala ka maramdaman kasi hindi ka empleyado ng Coke. Diba? Mag-apply ka muna sa Coke para maramdaman mo yung 9,000. Yung 9,000 work. Yung 9,000 jobs and 100,000 indirect jobs. Ayan, diba? Apply ka muna sa Coke. So, ito ibig sabihin natin, mga kotsero, mas maraming papasok na negosyo sa Pilipinas, mas maraming trabaho, pag tinanggal na yung 60-40 equity restrictions. Yun yung sinasabi ni PBBM na economic tsa-tsa. Yun yung sinasabi niya na economic tsa-tsa. Kaya mga kotsero, may balita, eto yung balita, na gusto na ng plebisito ni PBBM next year. Excited ako dun Excited ako dun, guys. Promise. Panoorin natin to.
President Ferdinand Marcos Jr. wants the plebiscite for the controversial economic charter change to be held simultaneously with the 2025 midterm elections. This was according to Senate President Juan Miguel Mig-Zubiri following their private meeting with the President in Malacanang this morning. Kung gagawin natin yan bago mag-eleksyon, gagastos po tayo ng 12 to 14 billion. Siya mismo, galing mismo sa kanya, sinabi rin ng niya, Comelec. mas gusto niya sabay na lang sa halalan ng 2025. Yes, So much pagka better. ganun, hindi po tayo kailangan magmamadali. So he asked Senator Sani Angara to look at the legal possibilities to be able to convince the Comelec to add that rider question sa likod, sa back page ng balota, kasama ng mga party list representatives on the amendments of the Constitution. Senator Sani Angara, who heads the subcommittee discussing the resolution of both houses number 6, earlier said that they plan to approve the measure not later than October to include the proposal in the preparation of ballots. The Commission on Elections previously declared that it cannot conduct a plebiscite in 2025 due Plebiscite, to di legal plebiscite. issues, but later on pronounced that they can handle the synchronized voting. The Senate chief adds the president wants the House to adopt the Senate version of the measure and for the two chambers to vote separately, as he reiterated that the Senate will take the lead in the effort. Several House members earlier criticized the Senate for explicitly stating in RBH number 6 that the two houses will have a separate voting and amending the charter. Sabi niya, it should be voted upon separately. As a matter of fact, he wants the House to adopt our version. Very nice. It was a very good meeting. Eh, yun For naman now, talaga the dapat. Senate plans to tackle the measure in the plenary after the long holiday break and approve it before the Senate adjourns sine die on May 24. Ayoko na naman lalagyan ito ng timeline na hindi na-abot yung timeline. Sabihin sinungaling po ako. But best efforts, we're saying is best efforts. Basta what is important is very clear din ang gusto ng Pangulo na isabay na lang sa halalan yung plebisito. Para sa ganun makasave po tayo. Hindi pa namin maitatapos itong March kasi we have only 3 weeks left. Ang dami pa namin iti-take up na mga mahalagang measures. Arte nyo kasi dyan, ang bagal nyo eh. Corinne Delgado, UNTV News and Rescue. Bagal kasi nila sa Senate eh. Ang bagal nila sa Senate eh. Bilis-bilisan nyo kasi malapit na eleksyon sa 2025. Konting panahon na lang. Bilis-bilisan nyo ng konti. And umagree na po ang Comelec dyan ha. Ang sabi ng Comelec, kaya naman daw. Kaya yan. Oo. Kasi nga naman, mas makakamura sila. Kasi ang sabi rin ng Comelec ni George Garcia, Chairman George Garcia, na, tawag dito, gagastos ng additional 13 billion. 13 billion kung ihihiwala yung plebiscite. Tapos, at the same time, mga kochero, pag hiniwalay mo yung, at least ngayon, kung instead na gagastos ka ng 13 billion for additional budget para sa plebiscite, eh idagdag mo na lang yung 13 billion na yon para sa mga teachers. At pala, teachers na magbabantay ng eleksyon. So, para sa akin, mas gusto ko na yung ibigay na lang yung pera na yun sa mga teachers, di ba? Kasi dagdag pera din yan pambili ng bigas eh. Di ba? Pambili ng pagkain, pang tuition fee, etc. etc. So, ganun na lang. Isabay na lang sa eleksyon ng 2025. Tapos, mas pabor ako doon. Sana maging ganun. Next year. Isabay na yung plebiscite. Oo. Pero okay lang naman daw yan. Sabi ni George Garcia, kaya naman daw isabay. Kaya po namin na isabay ang plebisito sa May 2025 elections. Wala pong dagdag na gastos except that hihingi po namin ng dagdag na allowance sa mga guro. Tama lang naman yun. Parang tama yun. Sa akin, mas gusto ko nilang mapunta sa teachers yung pera. Kaysa sa maghihiwalay ka pa eleksyon. Tapos, di ba? Tapos hiwalay na pagod pa yon para sa mga teachers natin na magbabantay ng eleksyon. Gawin na lang one time, big time. One time, big time. Para masaya. Tapos yung balota, hahaba lang daw ng konti. Hahaba lang daw ng konti yung balota kasi magdadagdag sila ng question sa ilalim. Yun nga, tsaka kaya naman daw basahin yung yes or no questions sa balota. So para sa akin, mas gusto ko na yung ganun. Diba? Mas gusto ko na yung ganun. Okay na yun. Happy na ako dun. Ay, mamaya ka pa, Mr. President. Mamaya ka na. Former president pala. Ayun. So,
Yun. Mas okay na yun, mas okay na yun. Kaysa yung ihiwalay mo pa yung plebiscite and everything. Tsaka pagkabilang agad ng plebiscite, agad, palit agad ng constitution. 'Di ba? Palit agad. Kung mas marami yung boto na, oo, palitan na natin yung mga parte-parte na yan, go. Palit na agad. Kesa yung iintay pa tayo. Diyos ko, napakahirap magpalit ng constitution. 'Di ba? Kahit yung economic provisions na lang muna. Although, sinasabi nila na hindi mo raw mapipigilan yan. Actually, isa yun sa mga sinabi rin ni Digong kanina. Ni Shi Digong. Mamaya pag-usapan natin yun. Pero isa yun sa mga sinabi niya kanina. But anyway. So, ayun. So, congratulations sa ating administrasyon. Okay, for tawag dito. For opening up our economy sa mas marami pang negosyante. Okay, ulitin natin mga kakotsero ha. Mas maraming negosyante, mas maraming trabaho. Mas maraming trabaho, mas maraming empleyado. Mas maraming empleyado, mas maraming makukuhang withholding tax ang gobyerno, that's one. Pangalawa, mas maraming Pilipino ang makakaangat sa kahirapan. Kasi meron kang trabaho eh. 'Di ba? Pag mas maraming may trabaho, meron ka mga pambayad sa gastos mo. Yun. So mga kotsero, hanggang dito lang po muna tayo sa ating live stream. Please don't forget to